'Di ba alam naman natin na nag-e-evolve yung basketball eh. Mhm. 'Di ba dati pag sentro ka, ilalim Sa ka ilalim lang. ka lang, yes. 'Di ba poste ka lang. Ngayon, tumitira na, stretch 5 na, tumitira na sa labas. Mhm. Kailangan may parang shooting guard skills ka na, 'di ba? Tingnan mo si Wembanyama, 'di ba? Hindi na pumopose sa labas na naglalaro eh. So Bababa pa ng bola. iba na ang ano ngayon, iba na ang basketball ngayon. So sobrang ano na, advanced na. Lalo na yung mga skills ng mga bata. Baga lahat ng mga preparation nila, yung mga training, mga advanced skills, talagang ano eh, minsan na nakukuha nila sa, 'di ba, sa YouTube. Marami ng ano eh, pwedeng gawin eh, na para ma-elevate mo yung laro mo. So ano, yung may nakikita ka bang ano, differences, bonus, kung nakikita mo since the time na you started, yung time mo, anong difference ngayon ng nakikita nyo between training ng mga players? Hindi, kasi di ba before when I was with Cyrus, ang training before is sa team lang talaga. Sa team itself. Pero ngayon, most of the players have their own trainer outside of the team. Meron pa silang skills na we practice in the morning. Tapos pagdating ng hapon, meron pa silang iba na pinagtitrainan. So talagang yung skill level nila, they want to develop something else na mas higher doon sa magiging sa level ng ano nila na pwedeng i-develop pa. Kasi di ba syempre hindi naman lahat papasok sa into basketball na you are as skilled as Cyrus. You are as skilled as, like, for example, Richie Rivero, Juan Gomez Diliano, Jason Castro. There are some na, alam mo yung, very limited lang yung skills niya. Pero pagka inanuhan mo siya ng training itself, nade-develop mo rin eh. Lumalawak din yung ano mo eh. Doon talaga namumold yung ano. And plus yun nga, sabi ni Cyrus kanina, you have the social media platform now. Ang daming mga How to. Oo, di ba? Ang daming mga nagpo-post na social media na ito yung pwede mong gawin. Kung kulang ka sa dribbling, kung kulang ka sa shooting, post up, meron din naman. Pero hindi na sila katulad before na sila Shaq, sila Dikembe, sila Patrick Ewing na talagang kumbaga balibagan sa loob ng ano, di ba, sa poste. Patigasan na lang. Oo, ngayon sobrang nag-involve na. Si Wembanyama, nag-court to court na pagka-Raymond, dinidribble niya. Tsaka nag-i-invest na yung mga players ngayon. Diba? Like si LeBron James, merong sariling trainer, diba? Kaya naglalast din yung career ng mga players ngayon. Kasi gumagastos na sila sa mga trainers nila. Kasi para sa akin, magandang investment din yun eh. Diba? Para mag-last yung career mo. So, sa'yo, Sai, nung time mo, how did you paano na-develop nung skill? Di ba, ang taas mo tumalon, ang dami mong ano sa ere, di ba? Pinanganak tong ganun eh. Hindi, ako naman, mahilig lang ako mga opya. Di ba? Puro NBA tayo dati, nanonood tayo. So, pag nakita ko lang, kokopyahin ko lang. Wala naman tayong, di ba, hindi pa uso dati yung mga trainer na yan. Baga, ano lang, individual lang talaga. Kung mapanood ko, pwede kaya i-try ko to sa practice, sa game. So, ganun lang. Pero iba na ngayon, di ba? Different na ngayon. Bo, pag ganun, syempre nakita mo, you're living the transition kasi from the time na pumasok ka, tsaka iba na rin, nakikita mo di ba, yung transition ng basketball. So, pag ikaw, how do you change your game to fit na maging part na ng modern type ng basketball? You need to adjust, of course. Kasi, inabot ko yung time nila Eric Mink, nila Asi, na talagang, kumbaga, kailangan mo saluhin yun eh. Si Eric Mink, Dennis Pino, more on post up yung inabot ko nung rookie year ko sa PBA eh. Tapos inabot ko yung nung napunta ko kay Coach Sheng, you need to develop outside shooting. Actually sa kanya, ako kay Coach Sheng na pwede kang tumira sa labas eh. Doon ako nagulat eh. And then yun nga, from generation to generation, nag-i-evolve siya na kailangan ko magdala ng bola. Kailangan ko marunong kang pumasa. Kailangan marunong kang magbasa ng, kumbaga, sa sitwasyon na kung nasaan ka, di ba? So, yun yung kailangan, yun yung siguro yung naging advantage ko. Hindi ako ganun ka-skilled as anybody na sa liga na hindi ako athletic, hindi ako ganun yung skill na Pero siguro na ang naging ang naging advantage ko is yung dunong
marunong ako magbasa ng laro, I know how to pass. Yun yung naging advantage. Nakikita mo yung yung game as yes, diba? Parang, yun siguro yung naging ko. Kaya rin siguro tumagal kasi marunong ako mag-adjust, nakakapag-adjust kahit papaano. Yun. Pero ito, magandang tanong kayo magdebate nito kayo sa transition ng basketball, sino ang kinailangan mag-adjust ng mas matindi? Yung mga guards o yung mga bigs? Bigs. Talaga ba? Yes. Kasi yung fast-paced game, shooting, nasa arsenal na ng guards yan eh. Before you enter basketball, if you're a guard, you need to develop shooting. You need to be fast. You need to be, you have the handle itself. Sa bigs, syempre, the usual bigs before, kailangan, sasabihin sa'yo ng coach mo, hindi, diyan ka sa loob, diyan ka lang, maglalaro ka diyan. So, the transition itself, kailangan sa bigs talaga. Mas mag-a-adjust yung bigs. Kaya nga sa All-Star, meron na tayong skills challenge. Diba? Separate yung mga bigs. Tinanggal nila yung slam dunk. Dati palakasan di ba? Yung sa big man, palaki ng katawan. Ngayon kasi, kailangan mo na rin ng speed ng quickness Kasi pagdating sa pick and roll, di ba? Iwan ka. Kailangan mo rin mabantayan yung guards. Like, very seldom ka makakita ng kasing katawan ni Rudy Hatfield. Wala kang makikita ngayon. Di ba? Eric Meng, wala. Mas lean and a little bit. Alam mo yung shifty? Shifty. Yung ganong ng player ngayon. Before, ang buhatan dati, 300 pounds, 400 pounds. Ganun ang buhatan before Anong binibench press mo? Ay, hindi naman ako mahilig mag-weights. Hindi ka mag-weights. Si Enrico before, inabot ko pure food. John Dan. Bro mo, John Dan. Diba? Those are example na in the previous generations. Before, palakihan ng katawan kasi mapapalaban ka sa ilalim Ngayon, sino nilang ang malaki katawan? Diba? Mas towards the lean. Mas sila dun sa speed. Tama ba yung sinasabi nila? Lahat ng pagbabago na to sa mga players is because nagbago din yung mga rules of the game. Dahil naging sa tingin nyo, ano yung part ng basketball? Ba't kinailangan na mag-shift ng ganun? Bakit yung big man kailangan matutong mag-shoot bigla? Anong part? Kasi para sa akin, nakikitaan nila ng advantage Dati naman, hindi mo i-close out yung big man, di ba? Pag nasa 3 points, hindi mo i-respect Ngayon kasi, nakita nila may advantage na pwedeng tumira, pwede tayong makascore dito, di ba? So, kaya siguro ganun yung nangyayari ngayon, di ba? Nagkaka-shooting na yung mga big man. So, mas spread ang floor ngayon. Kumpara sa dati. Parang late into your career, dinevelop mo yung outside shot, no? Actually, yun ang sa sistema ni coaching. You need to have an outside shot. Oo. Actually, before I entered PBA, I was watching their team, Red Bull. And ang talagang pinanonood ko before, it was Mick Pinisi. Si Mick Pinisi. Kasi laki ni Mick di ba? 6'9", 6'9", si Mick. Di ko nakita pumosi si Mick. Di ba? Usually si Mick, screen, pop-out. And Mick is kumbaga nagtagal si Mick sa liga, na ganun lang yung arsenal ni Mick. Hindi siya ganun ka flashy, ka shifty. It doesn't have any, kumbaga, hindi siya ganun ka-heavy dominant sa loob. But, yung arsenal ni Mick sa labas, yun yung nagpa-stand out sa kanya to stay longer in the league. And he even played so many times in the national team kasi nga, dahil sa shooting. Yes, di ba? Kasi kung si Mick, ganun kalaki si Mick, maraming 6'9" dito sa Pilipinas na mas better at the post. Di ba? Kaya lang nag-stand out si Mick is kaya niyang i-stretch yung floor. Mapapaluwag, mas mapapadali kay Asi to post up nung time nila sa national team, kila Danny Sigel. Kasi nga, si Mick nakakatira sa labas. He is a threat. Nagkakainitan na ba? Sure ka bang nagliliyab na ang usapan? Kapit lang sa Sureball na Kwentuhan.